Welcome to Taiwan. So, nasa Taiwan na ako after all the hard work. Alright, this is it, Pansit. So, flight ko na ngayon. Ang eroplano ko is China Airlines. Siyempre, dito muna ako sa check-in baggage para ipacheck yung bagahe kung sakto ba sa 23 kilograms. Alright. So, ayan na. Binigyan ako ng stub nila para sa bagahe. And then, proceed tayo sa immigration. Dito naman sa immigration. Yung ibang Pinoy na nakilala ko dito for Saudi, meron din Dubai. So, marami Pinoy dito. So, tapos na ako sa lahat-lahat. Check-in baggage, immigration, checking, lahat-lahat na check na. So, pwede na tayong mag-travel. So, ito, first time ko mag-travel international. So, di ko alam. Maraming beses na ako nag-travel domestic sa mga PAL, Cebu Pacific. May nakita pa akong PAL dito. Then, ito yung airlines ko guys. Ayan, oh, sobrang laki niya. China Airlines. So, kasi ang capacity at nito, basta sobrang laki nito eh. So, first time ko sumakay sa ganito. Papunta na ako dun sa gate ko ngayon na 9B, tama. So, hanapin ko yon kasi doon ang boarding ng pasahero ng China Airlines. So, lahat yung mga papunta ata rito, tanong-tanong lang naman pag nasa airport, malaman din yan, diba? Sa wakas, nakarating na ako sa boarding. So, dito marami ring mga Pinoy na makasabay ko. Sa ibang employer naman sila. At saka halo-halo, mga chikwa din yung iba. Time to travel. Morning! Tara at sumakay na sa aeroplano. At hanapin yung seat number. Ako 30H ako eh. So malaki talaga ito. Hindi ko alam kung saan ako banda. Hanapin na lang. May nakalagay naman. Morning! Uy, walang sakay ah. Kunti lang. 30H. H, A. Where is H? Exit. Ang laki ng aeroplano nito ah. Laki. Ang laki-laki ng airplane. 30H. Sa dulo wala tayo nito ah. Ayun na si ma'am. Paano makapag-usap ngayon ni ma'am? 30H. 30H. Forward. 30H. Thank you. Thank you. 30H. Nasa upuan na ako. Napansin ko lang, ang ganda ng aeroplano nila. Yung ambience ba? Parang siyang nasa hotel. Tapos sobrang laki pa. Sana parang domestic lang yung travel. Ayan yung seat ko. Ayan, sana kasabay ng paglipad na ito ay isang pangarap ang mabubuo. Dahil talagang kailangan talaga nating magtrabaho dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. So, ito yung naisip natin paraan, or ako, para makipagsapalaran sa ibang bansa naman. Kasi kinukulang talaga tayo dito sa Pilipinas. So guys, meron palang Fremel itong eroplano na sakyan ko, China Airlines. So, tingnan natin kung ano yung pagkain nila. So, ayan, ang ganda lang unang napansin ko dito guys is lahat ng cover or lahat ng binigay sa'yo may tatak, ultimate tissue nila meron tatak na China Airlines. So ayan, pag check ko dito as usual kasi health conscious yan sila, halo-halo yung laman, mga healthy foods, mga gulay, then meron silang chocolate bar, ayan, tissue, din kutsara. Then dito naman meron silang juice, tapos meron parang anong tawag dito eh. So may baso din. Hindi ko lang alam kung anong lasa talaga dito. Yan, halo-halo, wala ka, tingnan kung makita nyo, walang kanin. So talagang napaka health conscious nila. Tapos itong isa oh, itlog pa, iba pa yung kulay. Ano yan? Parang in-oven eh. So, tikman ko na to guys kung ano ba talaga. Kain po tayo.
So ito na guys, yung pagkain talaga nila is hindi maalat. So ayan, may gulay pa, or mostly mga gulay. Di sila ganun kahilig sa karne. Ayan yung itlog nila, kulay brown yung labas, pero yung loob ano siya, white, and nandun yung egg yolk niya na yellow. Yung labas lang nag-iba yung kulay. Siguro sa pagkaluto lang nila. Then meron din pasta. Masarap nilang pasta nila Yun yung pinaka nagustuhan kong lasa. And then ako naman guys, sa mga ganitong pagkain na walang lasa, kung nakita nyo sa mga past video ko before, dumaan naman ako 2 beses ako nag-diet. So meron nga akong diet talaga na zero salt or walang asin. So ganito talaga okay sa akin, walang problema. Mas may lasa pa nga ito konti So sa mga mostly lang or karaniwan sa mga Pinoy, hindi lang siya magustuhan kasi nga walang lasa Pero kung naranasan mo mag-diet, when it comes to fitness lifestyle, okay siya. So dahil ako, isa na rin, emergency gutom na, di ba? Baka mapatay tayo dito. And then ako naman, hindi naman ako masilan guys Alam mo namang probinsyano ako, Bisayang dako ba? Bisayang dako. Pag di tayo kumain, emergency gutom na yan. Di ba? Sabi nga nila, mga ipit So yung ang sarap ng pasta nila gusto ko yung pasta. Kaso konti lang, namigay pa ng tubig. So napaka nila, maasikaso. Tsaka ang dami pagkain. Yun yung the best, ang dami pagkain. Amal ba naman ang ticket? Amal na ticket nila. Siyempre may pagkain din talaga. So masarap din naman pagkain. Hindi ko na lang masabing sulit, pero siguro okay na rin, at least may pagkain, masarap. Ito naman, ikinain ko para siyang meatloaf. Then pagtikim ko sa kanya guys, ayan, kung makikita niyo yung reaction ko, pasimple lang, pero iba ka talaga yung lasa. Meron siyang aliit. Ewan ko sa mga spices ata na nilagay nila, or yung mga condiments. Talaga ang pangit ng lasa. Tapos ito, maliit na parang kamatis. Iwan ko kung ano to. Dito talaga ako na guys. Ang sama ng lasa talaga. Pero inisip ko nga, gulay man ito, wala man ibibigay masama to sa katawan. So kainin natin yan kasi kailangan natin masanay, at saka hindi maarte lalo pag papunta sa ibang bansa, kasi kailangan i-adapt yung culture nila. So ayan, tinuloy-tuloy ko na lang yung pagkain, kasi yung ibang pagkain din nila, yung sa maliit na square, yun yung pangit ng lasa, yung pagkain doon. Ewan ko kung bakit. Kahit ito may mga bilog-bilog, iba rin yung lasa talaga. Yung tipong di mo maintindihan. Pero inubos ko na lang kasi sabi ko hindi naman nakakasira to, healthy rin naman ito. Nag-avail din ako ng kape nila dahil kasama ito sa pagkain at libre naman, para masubukan ko rin kung ano yung lasa. Then forget, pagka hingi ko, nilagyan sila ng gatas, yung nakalagay sa itim, then isang stick ng asukal. Nung tinimpla ko guys, sobrang pait pala kahit may asukal at gatas na. Kaya naman, ang ending talaga guys, napapunta ako bigla ng CR, sumakit yung tiyan ko. Yung nabigla siguro sa lasa, parang iwan na natatay ako. Para rin masubukan yung CR nila, kasi ganun ako guys First time ko kasi sa airplane na to, hindi na pa CR ako bigla. Ang problema, ano pa naman, umalog yung aeroplano, pinagsiselfbet kami, ako nasa loob ng CR. Kaya ang nangyayari, di rin ako makatae, umurong. Sa wakas, nakarating na rin sa Taiwan. Thank you Lord sa safe flight. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a good day. Nakalabas na rin ako sa plane. So lakad muna, sundan lang natin yung makasamahan natin, kasi di naman natin alam kung saan tayo i-receive ba tayo. Then panibagong looks, syempre maganda sa mata pag bagong tingin natin, may makita tayong panibago sa paningin ba. So ganito pala ang Taiwan.
masasabi natin ganyan. Then kailangan lang talaga sumunod lang sa mga nauna or mga kasama, kasi katulad dito sa amin, yung mga meron kami nakasama naman na pabalik-balik na dito, so alam nila. Yun nga ang nangyari, doon kami napunta sa receiving ng OFW, then binigyan kami ng booklet na maliit, nandun yung mga rules ng Taiwan, then quick orientation, and then tatawagin yung pangalan mo kung sino ka, then lalagyan kanila ng tatak. Tapos bago ka papuntahin, ito aming napuntahan, pinapapunta na kami doon sa immigration para sa confirmation na ikaw yon, and then yung passport. Let's go na doon sa immigration. Para ang sinabi kasi sa amin, meron daw doon sa fingerprint, sa orientation binanggit, mag fingerprint kami doon sa immigration para wala tayong takas, makukulong tayo. So hindi naman yung confirmation lang. So ito na yung immigration nila dito para sa mga OFW. So nakuha na rin sa wakas yung bagahe ko. Then kailangan magpahinga muna dito sa tabi. Dito naman kahit mag-isang mag-travel talaga sa Taiwan, hindi mawawala Pero good thing lang ako, marami na akong experience sa travel domestic. Halos same lang naman mga ganong travel. May kaibahan lang konti. Ito nga lang, ibang bansa. Pero dito naman, like sa akin, hindi mawawala kasi kahit Chikwa sila, i-guide ka naman, maintindihan mo rin sa sign language nila kung saan ka papuntahin. Kasi may pangalan ka doon, basta may pangalan ka na mag-abroad ka nga. Kumbaga mag-entry ka sa Taiwan, may pangalan talaga rito. Kaya i-assist ka rin naman nila. Kahit sign language, basta magkaintindihan, okay na yun. Dito naman, pinatawag naman kami para daw sa 10 minutes orientation sa mga rules dito sa Taiwan, mga bawal at mga bawal na hindi pwedeng gawin. Kasi tapos yung mga basta lahat ng rules nila and regulation. So 10 minutes video yon aming papanoorin. Pinalabas na rin kami pagkatapos. Ayan, may tatak ako. Sa labas naman may nagre-receive doon. Halo-halo kayo mga Pinoy. Hindi ko kilala yung mga kasama ko. Ang problema lang dito, yung mga Chikwa hindi marunong mag-English, pati magbilang ng number in English. Talagang in-check talaga. Good thing naman dahil ang ending pa rin is makakasakay na kami ng sasakyan or ihatid na siguro kami doon sa hotel na pag-stayan namin, kasi dadaan pa kami ng medical So hindi pwedeng mag-direct sa employer or company. Kailangan mo na mag-medical. So dito nakakatawa lang kasi kami or ako sumabay din kami sa marami. Kasi yung tatlong driver kami na tinawag doon sa airport, isang batch kami. Basta di ko alam kung isang batch ba kami, halo-halo na doon Basta yung isang batch doon sa papel na 2 pages ng mga Pinoy, 3 yung driver. Di kami sumama doon sa maramihan. Kasi nawala bigla yung driver namin. Buti na lang, hindi ako nagkarga talaga rito ng ng bagahe. Mga basic experience natin dito First time nga. First time nga. Nawala din kasi siya Yun pala, naghahanap pa na lang pala. Pasama kami doon sa kabila. Dito pala kami 4. Nawala kasi yung sinusundan namin. Tapos hindi magkaintindihan. Ayun na. Ayun, natapos din. Pahinga. Ay, bagong kain pala. Yun muna. Higaan natin. Yung higaan natin. Ayan. Ba, magsinilas din dito Meron din pala dito. Dulong Paris. So dito kami magpapahinga ngayon. Kasi medical bukas. Sana dito ilag natin to.